Hello guys! Welcome back dito sa channel natin and I'm very excited na i-announce sa inyo na mayroon na tayong bagong pinaka-improve na portfolio tracker ngayong 2026 na magagamit nyo ng sobra and very useful na and efficient para sa inyo. And also guys, ginawa nating efficient itong ating website para hindi na masyadong tumagal yung lag and also yung loading time. So yun kasi yung problema natin sa ating luma, and today ay mas pinabilis na natin ito. So sa mga hindi pa nakakagamit, syempre puntahan nyo lamang itong ating PSE Warriors YouTube channel natin. Click mo lamang yung pinakataas dyan natin, info, and ito PSE Warrior website, click mo lamang yan, and then madedirekta ka dito sa link natin, ayan. And ang gawin mo lamang ay mag-login ka lamang dito or mag-sign up kapag wala ka pang account dito sa ating website. Sign in ka lang and yan. Now guys, kapag successful na yung login natin, ito yung una nating makikita, and ang una nating makikita dito ay ang ating PSE Warrior Academy natin. So ang dami mo dito matutunan pagdating sa fundamentals, pag-invest sa ating merkado as a long-term investors, na andito lamang yan na integrate natin yung mga magagandang karanasan natin at mga pangit na karanasan sa pag-invest sa market. Sobrang daming information na matutunan ka dito, dito lamang yan sa ating website, and nandito yung mga link natin, so mamaya pag-usapan din natin ito. Ano nga ba yung mga features na create natin dito? So unahin na natin ito, yung ating stock research, kasi sobrang in-improve natin ito. So guys, ito ay walang cut-cut na dito. So for example, stock research natin, dito sa stock research natin ay in-improve natin ito. Meron na itong what you call this, yung insider transaction. So for example, ilalagay natin dito ang company DMC. Okay? So makikita mo agad dito na naglo-load na siya. So kinukuha niya na yung data natin sa database natin para i-pop up dito sa ating website mismo. Ayan, makikita mo na agad. So nakikita mo dito yung information guys. Ang kagandahan dito, automatic na yan. Makikita mo yung estimated fair value from lowest to highest fair value. And ano nga ba yung ibig sabihin ng fair value para mas maintindihan natin ito? So kung di mo masyado naman also maintindihan, pwede mo itong click rin na learn more about valuation para magkaroon ka ng idea. Okay, show less lang natin. And makikita mo rin dito yung stock performance, yan, ng kanyang in terms of technical position. And makikita mo dito na ginuguhit na rin niya dito yung automatic support and resistance ng DMC sa example natin. And ang latest news and information about sa DMC na andito na rin yan. So pag pinindot natin itong PSE Edge, yan, dedirekta na siya doon sa PSE Edge na to. And maliban doon, ang agadahan dito guys ay meron itong revenue segment, So makikita mo dito yung source of revenue ng company. So dito makikita mo na nanggagaling ang kanyang revenue 25% sa coal mining, Ay makikita mo rin siya dito yung information na ito. Ano yung fastest growing ng business, largest segment ng company, and yung total track revenue ng kumpanya. And as of the moment, meron siyang segment na pinagkukunan na nasa 7. And dito makikita mo rin kung ano yung mga trending na and also yung mga pabagsak na segment ng company over the past years, So, ang gawin natin para makita natin or hide lamang natin yung mga stocks or mga revenue segment na pinagkukunan nito. At kung gusto lamang natin makita yung cement manufacturing business ng company, makita mo agad na talagang umangat ito from 1 billion to 14.7 billion in the span of ilan yan? 1 year lamang noong 2025 sa pinaka-latest fiscal year, Sobrang laki ng tinaas na kanilang cement manufacturing. Kaya makikita natin nasa fastest growing itong business na nandito. And ang agadahan dito guys, sa bawat segment na meron ng business, makikita mo ano nga ba yung epekto at ano nga ba yung dapat i-watch sa mga segment na meron ng company, Makikita mo siya dito. Okay? Another is yung financial highlights ng bawat kumpanya natin. Makikita mo dito pagdating sa valuation, balance sheet, shares outstanding, financial efficiency, dividend yield, market cap, cash flow, income statement, margins, and financial positions, And also, nandyan din yung highlights ng company in terms of kanilang trailing 12 months. Yan. And
dividend yield, no? Dito guys, sa dividend yield, napaka-importante nito. Useful ito para sa mga dividend investors. Bakit? Kasi makikita mo dito yung 3 years dividend compound annual growth rate, 5 years, 10 years, and maybe 20, from 2014 to 2025 na information ng kaniyang pagbibigay ng dividendo. Okay? So yung growth rate nakikita natin dito. And ang latest dividend per share, makikita mo rin dito. Average dividend yield, napaka-importante nito, makikita natin. Kasi magagamit siya natin sa pag-compute ng potential returns natin mamaya dito sa company, no? So for example, dito naman sa dividend return projection natin, importante ito para sa mga long-term investor. Bakit? Kasi for example, kung mayroon akong investment na 100,000 pesos sa business na ito sa DMC, kung kanyang annual dividend yield, sabihin na natin ang average dividend yield na andito ay nasa 7.75%. So as we can see, ang kanyang yield today nasa 10.3. So magiging conservative tayo, on average lagi lamang natin na 7.75. Okay? Now, ang dividend growth rate based sa history ng pagbibigay ng dividend, makikita natin na pinakamababa ay nasa 4.23. Okay? And siguro kukunin natin yung pinakamababa dito, or ito na lang, no? 7.44, kasi over the long run to, from 2014 to 2025, makikita natin dito yung annual growth rate nasa 7.44. So kung ilalagay natin dito ay 7.44 and pindutin lamang natin yung calculate, makikita mo dito kung ilang years magbe-break even yung investment mo dito sa business na ito. Okay? Hindi lamang yon, makikita mo dito yung per year na returns na makukuha mo sa company. So kung mag-invest ka sa DMC today, sa current yield niya, kung mag-invest ka sa DMC at the annual dividend yield na nasa 7.75%, makikita mo dito na over the past 5 years, makikita mo dito sa 5 years na investment mo, makakakuha ka potentially ng halos 45,000 pesos. In 10 years, nasa 109. And in 20 years, nasa 333,000 pesos. Now, imaginein mo, kung gagawin natin ay yung 10.3% ang ilagay natin dito, okay, 10.3%, and then ang average na yield ay ganun pa rin. So in 8 years mababalik or mag-break, so in 8 years makikita natin na mag-break even tayo dito sa ating investment lamang. Makikita mo rin dito yung projection natin over the past and over the next 20 years kapag tayo nag-invest. Ito yung kaganda sa ating sa ating research tool today, kasi makikita mo na agad. Useful ito kasi para sa mga investors na nag-i-invest talaga sa ating market, no? So you have to understand, kapag tayo nag-i-invest sa market, especially kapag tayo long term, kapag nakakakuha tayo ng mga quality na stocks, mas maganda na makuha natin ito sa syempre mababa na presyo. Okay? So sa akin kasi, ang average ko dito sa DMC ay nasa 3.5. So kung nagbibigay ito ng yield today na nasa 1 peso per share, for example. Okay, so 1 peso per share, divide lang natin sa 3.5. Ayan, so meron akong 28% na yield on cost dito sa business nitong DMC, no? Ito yung kagandahan kapag nakakuha natin yung isang business o quality business sa mababa na presyo. Okay? So, example natin, kung nakakuha ko ng ganito, 28%, sabihin natin ang compound annual growth rate ay gawin natin 4. So, in every 4 years, nadodoble ang aking pera dito sa DMC nang wala akong masyadong ginagawa lamang. Umaasa lang ako sa dividendo, antay ko lang yung 4 years, madodoble na ang aking investment. And last lang natin dito syempre yung tax dito sa company neto, no? So, another is yung dividend history din natin dito, no? Makikita mo dito from 2006 until today kung kailan sila nagsimula magbigay ng dividendo, makikita din natin iyan dito. Okay? Ito yung kaganda sa ating stock research pa lang to, guys, no? Hindi pa kasama itong mga other tools na ginagamit o gagamitin natin mamaya. Now, economic mode, importante ito kasi
Sabi nga ni Peter Lynch, paano mo maiintindihan yung business kung hindi mo tinitignan kung saan sila kumikita and ano nga ba yung advantage ng business. So dito, nilagay na rin natin dito yung advantage ng bawat kumpanya sa mga stocks na nire-research natin. So kung gusto mong maintindihan pa ang business ng company o ano nga ba yung kahalagahan ng moat, tignan mo lamang itong importansya ng moat. So dito, yan, nilagay na rin natin niya para mas maging matandaan ng mga nag-iinvest sa ating market na nag-uumpisa pa lamang, no, para lagi natin itong nakikita dito. So, sa moat score natin, makikita mo siya dito. So, in-explain natin ito sa ating academy kung anong ibig sabihin nito para magkaroon tayo ng idea. Okay? So, dito, bawat company, iba-iba yan ang moat na makikita mo dito. Okay? So, for example, dito sa DMC, meron siyang brand and reputation, cost advantage, regulatory licenses, infrastructure assets, and long-term mga contracts ng business. So, ang kagandahan guys, dito sa business na ito, sa ating research na ito, makikita mo na agad anong ibig sabihin ng brand and reputation, ano ang dapat i-watch sa bawat moat na nakukuha ng business na andito na rin yan. Okay? Now, hindi lamang yon, meron din itong growth driver and also risk factors, no? So, pwede mo siyang i-hide kapag medyo sobrang dami na ng information dito. Okay? Dito ay useful naman ito kapag titignan natin ano nga ba yung mga risk factors ng company, mga bull and bear case scenario dito sa business. So dyan, makikita mo dito yung fast growth driver ng business, risk factors, bull case and bear case scenario. So, naandito lamang yan sa ating stock research tool. And also, pwede mo rin basahin itong ating moat description dito para magkaroon ka ng idea. Now, ito yung ginawa nating very useful today din. Sa moat na ito ay in-apply natin kung paano tumingin si Peter Lynch. So kung titignan mo dito, mayroon na rin niyang categories. So dito, si DMC ay nasa cyclical categories. Yung confidence dito natin ay nasa medium. So dito bakit nasa cyclical itong business na ito? Dito makikita mo ano nga ba yung ibig sabihin yan. Ano ang naging reason bakit naging cyclical itong business. And hindi lamang yon, makikita mo rin dito yung price versus the earnings gap. Potentially, ano ba nangyayari sa business? Ano nga ba yung kalagahan nito, no? Kung mag-iisip si Peter Lynch, parang ganito yung iisipin talaga niya, no? Ayan, makikita mo rin siya dito. Okay? Paano ibebenta? Ano yung dapat i-watch? Ano yung dapat sell signal sa business na nakikita natin today? Kung paano mag-isip si Peter Lynch, nilagay na rin natin yan dito. Okay? Now, hindi pa to guys, no? Dahil meron tayong interactive financial chart na rin dito. So, ang kahalagahan nito, kung gusto nating i-compare ang business, no? For example, gusto kong i-compare or tignan ang revenue ng company, okay, it is good. Ayan. So, pwede natin palitan to ng area or bar chart. Ayan. So, kung gusto ko itong i-compare sa sabihin natin, hanapin lamang natin or type na lang natin dito is income. Okay, net income, makikita mo na agad yan dito. From 2005 until 2025, makikita mo na yung information sa kanyang revenue and income. Ang kagandahan dyan guys ay lahat ng financial metrics dito sa ating bansa, financial data, na andito na rin yan guys. Importante ito kapag tayo naghahanap ng data. Okay? Now, kung titignan mo, makikita mo na rin agad dito yung revenue and income metrics natin. Ano nga ba yung importance ng revenue? Ano yung interpretation natin as an investors? And paano ito natin gagamitin? Naandito na rin yan. And i-compare natin ito sa net income. No? Dito rin yan. Makikita mo dito how to compare revenue versus the net income. And ang kagandahan dito guys ay every financial data na nilalagay natin ay automatically kino-compare niya ito sa bawat segment na gusto mong tignan dito sa business na tinitignan natin. Okay? E nakagandahan dyan, kapag binura natin ito, gusto lang natin makita yung revenue, ang lalabas lang dyan ay revenue information lamang. Okay, so pagdating dito sa insider transaction guys, importante ito. Makikita mo dito kung ilan yung buy transaction, sell transaction. So makita natin dito as of the moment, merong 10 and 5.
So total value ng insiders na bumili ay nasa 29.4 million pesos, while the total value in sale ay nasa 3.5 million pesos. So if we are going to focus dito, makikita natin na ang mayroong pinaka insider activities pagdating sa pagbili, ang net buyers ay si Maria Cristina Gatianum na nakakuha ng 22.9 million pesos na net buyers siya. Yan, makikita din natin siya dito kung sino yung mga bumibili at nagbebenta. At hindi lamang yon, makikita mo dito yung all transactions ng bawat data na bumibili at nagbebenta. Ayan, no? And insiders are not, ayan, makikita mo rin siya dito. Now, ang kagandahan dito guys ay meron din tayong stock database. Ayan, so sobrang dami ng stocks yield, information, and data value na makikita mo siya dito guys. No? Ayan, so sobrang dami mong pwedeng pagpilian guys. Medyo napapaos na ako kasi guys, no, sobrang daming information na pwede kang matuto agad sa stock research pa lamang natin dito. Dito pa lamang sa unang tab natin. No? Now, meron pa tayo dito mga dinagdag na sobrang useful. So for example, itong all PH stocks, makikita mo dito yung all stocks, no? Yung 280 plus na stocks sa ating bansa. Top rated stocks natin na andito rin yan. So sa top rated stocks, makikita mo dito yung mga high quality business today as of the moment sa mga sa PSE natin. So for example, ito, Nickel, RFM, SPC, yan, makikita mo siya dito. Bakit nga ba nagkaroon 10 rated stocks itong company? Makita mo siya dito. For example, ito SPC, tignan mo lang. Ayan, makikita mo siya dito, yung information na ito. Makikita mo yung 9-star rated stocks natin from APX to TFC Today, SM. Ayan. So, dami mong makikita dito. Ang agadan dito, pag clinic mo ito, automatic pupunta ka agad sa stock research natin dito sa mga stocks na nandito. So for example, RFM, kung pipindutin natin ng full review. Okay? So, ito ay wala nang cut guys, no? Ito na 'yan. Kung gaano siya kabilis, no? Kung gaano siya kabilis mag-load. Ito yung actual na loading time na talaga ng ating stock research. So, kung nakaraan sobrang tagal, no? Minsan umaabot to ng halos 2 minutes, no? Yung pag-load lang ng time na makuha yung data, pero today mabilis na, wala pang 10 seconds ay nakakakuha na agad tayo ng data, no? Yung goal natin, no? Dito na makikita mo agad, no? Yan. So ito yung mga parang sinabi na rin natin kanina, pero dito makikita mo na rin na nakaano yan. Mayroong navigation dito. Okay, so for example, gusto natin makita yung insider trades agad. So yan, makikita mo na agad dito yan, no? Ayan, 12 million pesos yung total value. Okay? Ayan, so ang daming bumibili dito sa RFM as of the moment, no? Ang pinaka-net buyers natin ay si Maria Victoria Herminia Yang. Ayan. And si Emmanuel Bautista. Okay? So, makikita natin siya dito. Metrics, dividend. Yan. So, importante din ito. Now, mabalik tayo dito. So, sobrang dami na pwede mong pagpilian. Nandiyan pa rin yung ating live portfolio, yung ating tatlong portfolio from Call Financial account. Ayan, Call Financial, Dragonfy, and also BPI Trade na andito rin yan. Okay, ayan. So, tignan nyo na lamang ito, click nyo na lamang para madirekta kayo agad doon sa ating live portfolio. Now, ito, ihuli natin ito kasi importante ito at napaka-useful na nito, no? Itong ating Portfolio Tracker 2026. And ang kaganda dito guys, libre nyo na lamang itong magagamit din. Syempre, itong Portfolio Tracker 2026 natin, dito lamang ito sa ating website. Okay? So now, meron din tayo syempre news. So, sa news natin, makikita natin dito yung mga highlighted news sa PSE. Okay, so for example yan. So June 30, ngayon lang, 2026. Ayan, so sa Mega World daw.
And kahapon, Converge and Sky joint statement. Ayan, meron sila. So, makikita mo siya dito. Okay. And nakagandahan dito, naka-category na rin yan. From stocks lamang to dividend information ng mga company, investing. So, yan, mga videos natin. So, dito lamang sa news, top gainers and top losers natin ngayong araw. Makikita nyo rin siya dito. So, itong information na ito, no, ay ganun din, parang ano din ito, parang yung all-page stocks din natin na makikita mo. Pag binunod mo ito, madadirect na kaagad dun sa mga website na sinabi natin kanina or doon sa ating stock research. Ayan. And itong schools, and itong socials guys ay importante din ito, no? Socials, kapag mag-create ka ng account, no? Create ka lamang dito ng username mo, makakapasok ka na sa ating socials and pwede ka na makipag-chat dito sa ating website, no, kung sa ating mga subscriber natin. And ang ganda dito guys ay napaka-responsive din ng ating mga subscribers, no? Ayun yung kagandahan. Talaga nagtutulungan tayo dito na may angat ang isa't isa, no? Now, another is yung PSU Warrior Academy natin. Sa Academy, ang daming mong matututunan dito. Sobrang dami, no? Ayan, sobrang dami ng tab na nakapokus lamang dito sa pag-improve natin sa pag-invest sa ating merkado. Ayan, sobrang dami. Now, another is dividend stocks, nandyan. Kung gusto makita yung mga dividend stocks, punta mo lamang yan. Buy rating stocks natin, nandito lang din also. Okay. Another is the live portfolio. Another is ito, portfolio tracker na tayo. Okay. Dito ay medyo matatagalan tayo kasi sobrang daming information makikita ka dito. Okay. Paano nga ba ito gumagana? Okay. Now guys, nandito na yung how to set up itong portfolio natin. Nandito na, no? Madali lamang itong gawin. Okay, so hindi ko na siya gagawin today. Nandito na lamang yan. Click nyo na lamang ito. And sundan nyo na lamang itong guide. Ito yung link natin ng ating portfolio. Okay, so ngayon, ito yung example natin ng ating dashboard sa ating portfolio tracker 2026 guys. So, nandito tayo sa dashboard nga natin. Okay, so makikita natin. So dito makikita mo na mayroon tayong net worth na from cash and plus investment. Ito guys, example lamang natin for demonstration purposes lamang para magkaroon kayo ng idea paano nagtatrack or paano gumagana itong ating bagong portfolio tracker. Another is makikita mo na rin yung balance, investment value, and net cash flow per sa yung investment this month din also, no? Net cash flow sa yung income na nakukuha, no? For example, sa sahod natin, sa business natin, yan. And makikita mo dito over time, every year, no? So dito makikita natin din also every day ay tinatrack nitong ating portfolio tracker yung ating net worth. Ayan, every day yan, wala ka nang gagawin. Another is yung income versus expense natin, makikita na natin dito every month. Okay? And then total savings versus investment value natin. And also syempre yung goal progress natin. So for example, meron tayong emergency fund na goal ng 2 million pesos. Makikita natin yung progress natin dito. So mamaya i-explain natin ito ng isa-isa. Now, unahin muna natin itong portfolio natin kasi importante din ito especially kapag tayo nag-invest sa market. So dito sa portfolio tab na ito, makikita mo yung portfolio value natin. Okay? Unrealized profit and loss, and dividend income and realized profit natin, and also best and worst case performance natin nandyan now. No, so ito ay overview tab ng ating portfolio tracker. Ayan. So makikita natin dito yung sector allocation natin today ay nasa food and beverage tobacco ang pinakamalaking segment natin. And top 10 by market value, malaki ay nasa GFC kunyari, 45% nandito. And cumulative investment over time, makikita natin dito no, yung ating investment every day, tinatrack nito ang ating investment value. Itong kagandahan ng ating portfolio tracker. Another is the performance. Okay, saan nga ba tayo nakakakuha ng malaking investment? Okay? Cost, and also yung cost basis natin compare sa mga kinikita din natin today sa investment natin. Dividend income natin, saan tayo nakakakuha ng dividendo today? Yan makikita natin dito.
Another is returns from best to worst performance natin. Makikita siya dito. Now, dito sa holding natin, makikita natin yung mga stocks na hawak natin. Yan. So, ito yung kagandahan sa ating today. And for example, gusto mo mag-add ng stocks, add ka lamang dito sa add holding. Okay, so dito yung transactions natin, yung pagbabuy and sell natin, dito makikita. Watch list, no? So for example, dito naman sa watch list ay importante din ito. Kasi kapag na-hit niya yung ating target or ating target price, no? Mag-i-email ito sa atin ng kusa mismo. No? Dito lamang yan sa watch list, no? And importante na pindutin mo tong email alert. Pag pinindot mo ito, ilagay mo lamang yung email na gusto mong pumasok, no? Yung notification. And syempre, notes and alerts natin. Dito mo lang din ito tignan. So kung meron kang mga notes na gustong ilagay about sa pag-i-invest, dito mo siya ilagay, no? Now, dito na tayo, no, sa pinaka-exciting part din natin. Bukod sa portfolio natin na investment, mayroon din tayo dito nilagay na cash flow. So, nandito yung income natin. So, for example, kumikita tayo dito sa salary natin, ilalagay mo lamang dito, no, yung example natin. So, log-in ka lang, mag-log ka lang dito ng income mo, lagay mo lang kung saan mo nakukuha. Okay? For example, sa salary natin, nakakuha kunyari ako ng 50,000 pesos. Ayan, income. And then, description, lagyan mo lang kung saan to, no? And ano ba to? Recurring. So, for example, kung ikaw ay mayroong salary, nakakakuha ka ng ganitong 50,000 pesos per month, lagay mo lamang recurring, yes, para every month, nandiyan na yan, di ka na mag-compute, no? Ayan, another, then save mo lamang yan. Now, another thing na makikita mo dito, na-save na siya, automatic. Makikita mo na dito yung income by category mo, nanggaling sa salary and business income. Diyan, nakikita natin sa recurring. Ito pala mo yung recurring na nilagay natin. Okay? Sa expenses naman, same lang din ng natin. Kung meron tayong mga bills na laging binabayaran, lagay mo lamang dito yan. No, kapag naglalagay ka dito, makikita mo na dito yung cash flow mo. Importante ito na makita natin kung ano yung cash flow natin kasi usually karamihan ng mga Pilipino kung bakit hindi nakaka-save ay dahil hindi nila alam kung saan napupunta yung pera nila. So dito, hindi na lamang yung portfolio, yung tinatrack natin yung ating investment bagkus yung ating personal finance tinatrack natin ito para makasave tayo ng mas efficient, no, sa ating mga investment. Okay? Now, makikita natin dito every month, no? Per month yung ating income, expenses, saan napupunta, ano yung ating monthly cash flow, makikita mo rin siya dito. So, net cash flow natin ngayong month, nasa 490,000 pesos kunyari. Yan. Expenses natin, 150, income ay nasa 640,000. Okay? Now, dito makikita mo na automatic na kinukompute yung ating net worth from our expenses, salary, makikita mo na rin siya dito. No? Ano yung mga snapshot natin from the cash versus the investment. Ayan. And everyday din, tinatrack niya yung ating net worth over time dito sa tab na ito. Now, dito naman sa goals, importante ito. For example, ito nilagay natin. Okay, so for example, maglagay ulit tayo. Add goals. For example, okay, 1 million pesos. For example, 1 million pesos for my kids. Ayan, lagyan natin. Okay? Now, ano yung type ng goal natin? Ito ba isang savings target, investment milestone, net worth milestone? So, for example natin ay savings target. Now, okay, ano yung target amount natin ulit? 1 million. Okay? And then, ano yung target date? So, dapat, no, kaya naisip ko, kaya maraming Pilipino din ang hindi na-achieve yung target o yung goals natin kasi wala tayong specific target time. Mahirap yung naglalakad ka pero wala kang destination, wala kang oras ng destination doon sa yung pinupuntahan. Mahirap yun, di ba? Kaya nilagay din natin dito kung ano yung target date natin. So example, target date natin ay 2028 ng October 8. Ayan.
And then, reasons, no? Note mo dito, bakit importante ito. Okay? Lagay mo lamang siya. Then, save mo lang. Okay? Ang kagandahan dito ay every time na nakakakuha tayo, natatrack niya na rin yan dito, automatic. No? Ayan, makikita mo na rin siya dito. Automatic niyang itatrack na, hindi ka na yung magmamano-mano pa. Manual, wala na yan dito. Automatic na yan. Okay? And syempre, email. Kapag meron kang gusto mo maka-receive, halimbawa na-achieve mo na tong si 1 million pesos sa yung sa anak mo na investment or savings, okay, ito ay automatic i-email na rin yan sa'yo. Ito yung kagandahan ng ating guys portfolio tracker na 2026. So guys, kung gusto mong gamitin itong ating bagong portfolio tracker na very efficient, and I'm very proud na nasimulan natin nagawa natin ito. Okay, libre lamang ito sa ating subscribers ng ating website. Gamitin nyo na guys ito, and hopefully no ay maging maayos yung ating pag-i-invest sa ating merkado. Okay, ang goal naman natin no, hindi lamang about sa pag-i-invest sa market, bagkos ay maging mapaganda yung ating financial goals sa buhay, yung financial status natin pagdating sa ating pamilya, di ba? So, mas maganda na natatrack natin bawat sentimo na nakukuha natin sa trabaho man natin, sa investment natin, sa business natin, o kung ano man yung nakukuha nating pera, mas maganda na natatrack natin yan bawat sentimo. Okay? Para mas mapabilis yung improvement natin, yung wealth creation natin sa ating buhay. Okay? So guys, ito pa lamang ay galing lamang ito sa portfolio tracker pa lamang natin. Okay? So wala pa dito yung iba't iba pang mga investment na andito guys. No? Marami pa tayong hindi pa nasabi dito, sobrang dami. So hindi ko na sasabihin kasi sobrang haba na ng video natin. Bahala na kayo mag-explore. Gamitin nyo na itong ating bagong website para sa inyo rin ito. Okay, so this is Spicy Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and also see you on the other side. Ito yung dahilan no kung bakit, ito yung dahilan kung bakit matagal tayong nawala, no? Na-busy tayo sa business natin. Dito din tayo sa paggawa din nito. So, dahil nga ay tapos na natin itong magawa, gusto ko naman itong i-share sa inyo para magamit nyo na rin ito. Okay? Again, this is Spicy Warrior. Invest wisely and see you on the other side.